Mabigat ang mga pananalita ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw tungkol sa pakikiapit at debosyo. Marami ang nagtatanda sa posisyon ng simbahan tungkol sa hiwalayan ng mag-asawa. Alam natin na pumapasok sa relasyon ang babae at lalaki. Nagpapakasal sila para sa kabutihan nila at kapakanan ng mga anak. Maraming nagkakaproblema, gustong maghiwalay, pero madalas nasasalba alang-alang sa mga bata. Mahirap kasi yung maging makasarili. Kaya binabalaan tayo ng Panginoon, bantayan natin. Kilalanin natin ang ating sarili at ang ating intensyon sa pagpasok pa lamang sa isang relasyon at kung bakit natin gustong hiwalayan ng ating asawa. Hindi na lingid sa atin maraming ang mga nagdurusa, ang higit sa mga kababaihan. Sinasaktan ng asawa, pinagmamalabisan, yung hindi tunay na binibigyan ng atensyon at nauukol na pagmamahal. Ang solusyon ng marami ay diborsyo. Pero sa buong mundo, ang Pilipinas na lang at ang Vatican ang walang divorce. Kasi alam natin na hindi ito ang solusyon sapagkat nais lang natin makaiwas o makalaya. Lalo higit pagkasukulan na yung paghihirap. Patid ng simbahan ang problema ng mga kababaihan na biktima ng masamang pagsasama. Kaya ang solusyon ng simbahan hindi diborsyo, kundi legal separation o kaya annulment. May isang linggo sinabi natin mag-ingat sa pagpasok sa isang relasyon o pagpapakasal sapagkat mahirap ipawalang visa. Maraming proseso at mahal. Nais na mga mambabatas madaliin. Pero hindi naman dapat maging madali ang paghiwalay sapagkat magkakaroon at pagkakaroon ng dahilan ang marami upang pagka sila'y sawanan, hiwalayan na lang ang asawa. Bilang mga Kristiyano at Katoliko, hindi tayo naniniwala na yun ang solusyon. Sapagkat alam natin ang ating responsibilidad. Maaaring pawalan ng bisa ang samahan ng mag-asawa. Ang solusyon, pero hindi madali, itaguyod na sa simula pa lamang walang kasal na nangyari. O kaya, annulment. Ang problema naman kasi, napakamahal. Hindi kakayanin ng mga mahihirap. Paano mawawalan ng visa? Wala nga kayong pambili ng bigas. Pambabayad mo pa sa abogado. Kaya mag-ingat tayo. Kasi hindi basta-basta ang pag-aasawa. May mga dahilan. Maaring kung ikaw'y sinasaktan, maaari tayong humantong sa legal separation. Laging isinasaalang-alang natin ang kapakanan at kinabukasan ng mga bata. Napakahirap, lumaki ang tama ang mga bata na produkto ng hiwalayan o nasirang pagsasama at pamilya. Maaring tayo mismo ay produkto ng gano'n. Alam natin ang impyerno kapag walang normal na nanay at tatay, lumaki tayong walang magulang. O kaya, bago na iyong tatay, natatawagin mo ngayon na tito. O bago na iyong nanay, natatawagin mo ngayon na titata. Ang problema kasi, kadalasan, sarili lang natin iisip. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ang tumingin man lamang ng malaswa sa isang babae, ay may tuturing na natin na pakikiapit. Ibig sabihin, bantayan natin, kilatisin natin, alamin natin kung saan tayo mahina. Sapagkat pag pumasok ng demonyo sa inyong samahan, kapag sinamahan mo na ng kalokohan ang inyong relasyon, siguradong magiging komplikado ang mga susunod na pangyayari. Parang aso yan na tumatahol. At hindi naman tayo basta-basta lumalapit kapag tumatahol ng aso. Sapagkat alam natin, nakakagatin at kakagatin tayo. At pag kinagat ka na nga, katapusan sa darating tayo sa punto na maaring hindi na tayo makabalik. Una sa lahat, ang ugnayan ng mag-asawa ay dapat respetuhin bilang banal. Ang matrimonyo, ang kasal. Katulad ng sinasabi ng mga matatanda, hindi ito parang mainit na kanin na isusubo mo kapag ikaw ay napaso. Basta mo lamang inuluwa. Kailangan
pag-isipan na maigi bago ka pumasok sa isang relasyon. Pagkakaroon ng pagbabago sa iyong pananaw sa buhay, sa iyong ugali, kapag ka nagkaroon ka o pumasok ka sa isang sitwasyon na wala kang kontrol. Lalo higit kapag kalimitado lamang ang iyong kakayanan. Paano ka mabubuhay kung dalawang pamilya mo? Pati ang iyong isip at kita. Mahirap pumasok sa isang sitwasyon na maaring hindi na tayo makawala. Kaya sa mga wala pang asawa din, pag-isipan yung mabuti. Sa mga nakakumit na, meron pong counseling para sa mga mag-asawa. At may solusyon. Hindi diborsyo, hindi hiwalayan. Kung maaaring ipagamot mo ang iyong mister, o maaaring ikaw mismo ay mayroong pagkukulang o sakit. Mahalaga, tanggapin natin ang ating kahinaan para magsimula na ang gamutan. Medyo maselan ang topic natin ngayon kasi maaaring may mga tinatamaan na sa atin. Pero mahirap talaga mga anak kapag ka nakita mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na kinakailangan ng milagro. Kapag ka nagkaroon at naging batas ang diborsyo sa bansa natin, hindi na till death do us part. Kung may diborsyo, hindi na till death do us part, kundi till further notice. Pagka hindi nag-work, hindi umubra, kaya nga uso-uso ang live-in. Kasi sabi nila, susubukin kung sila talaga, pakikiramdaman. Pero totoo, kaya nagsasama ng walang kasal, hindi pa handang mag-commit. Tinuuna muna ang sarili o kagusto. Maraming kababaihan na nandito at magkasamahan tayo. Maaaring nasa purgatorio, ano yun? O kaya, impyerno na. Una sa lahat, dasal. Walang imposible sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Kanya, hindi bilang huling takbuhan. Lumalapit tayo sa Panginoon sa mga sitwasyon at problema katulad nito bilang tanging pag-asa para masolusyonan ang problema. Nais po natin higit sa lahat, pag tayo ay nagmamahal, maging malaya. Yung pag-ibig na hindi tayo sakalan, hindi napipilitan, kundi malaya. Naiintindihan din natin ang sitwasyon ng mga kapatid natin nasa isang relasyon na mahirap. Kailangan nila ng counsel at maraming dasgas. Kapit lang sa Panginoon. Kilalanin ng iyong sarili, alamin ang iyong kahinaan para kapag dumating ang tukso, hindi ka mahulog at pagkakas.